How are you? I'm Anay Mujib and welcome back to my channel from the mountain of Hunza, Pakistan, Hunza Valley. Kasama natin si Babu and Anu. And we will do a farm tour. Yay! Magpa-farm tour tayo. So, ingat lang dahil bangin na talagang gilid na to. So, ayan. Kita nyo ba? Wow! Apples also there, oh. Wow! Nagsusnow na yung tuktok ng bundok, oh. Lagi ko sinasabi sa mga video ko, diba? Nagsusnow na dito. Pa-winter pa lang, hindi pa yan winter. Pa-winter pa lang. So, ayan. Dito lang tayo. No! Puti na yung tubig. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Hold up pa, hold up pa. Dito tayo mag-uumpisa sa lupain ni Sudi. Ayan. Lupain pa niya to. Pati hanggang doon, nakikita niyo yung mga ano doon, mga puno doon. Lupain pa niya yan. Tapos ito, lupain pa niya yan. Wow! Yeah. Let's go! Let's go, baby cow! Let's go, baby cow! What is that? They're running, they're running. Oh, let's go the farm there. Let's go! Baby cow! Hinihingal na ako. Ah, hold up ah. Hold up ah. 1, 2, jump! Aray! Aray! Yeah! Yes! Ang ganda ng complexion ko dito sa camera na to ngayon. Dahil pa-winter na, naglaylo ng aking mga pimples. At nalagaan ko sila ng husto. Yan, kaya kumonti na yung pimples ko, diba? Mashallah. Pero usog. Nagbo-vlog ako tapos nandito mga bata, diba? Hawak ko yung mga bata. Ah, ha. Yes. We're going to cow. Babu naman eh. No! Babu, listen. Listen to Appa, ha? Listen to Appa. Let's check the cow there. Yes, the cow. Yes. Yes. You want to see the cow, right? So, ayan. Pupunta tayo sa tuktok. May river doon. Puntahan natin. Wow! Ay, mga lettuce na. Where is the cow? Where is the cow? Go up, go up. Let's go up. Wow! Wow. Where's the cow? Go, go, go. Up, up, up. Let's go, river. Let's go the water there, water. Water. Water? Yes, water. You want to see the water? Water? Yes, the water. Water. Water.
Water. Ay, the cow is there. Hey. Cow. Let's go, let's go, let's go, let's go. Come. Hi, cow. Hi, cow. Ang ginagawa mo dyan? Ha? Ang ginagawa mo dyan? Go, go, go. Say hi, say hi. Hi, cow. Give food to baby cow na. Oh. Sarap magpa-araw. Na-miss ko ang araw. Actually. So, dito kasi, mula nung nag-asawa silang tatlong magkakapatid, dito pala sa Pakistan, umpisan ko sa pinaka-umpisa. Dito kasi sa Pakistan, kahit buhay pa yung mga magulang, pwede na nilang ibigay yung mga mana dun sa mga anak nila. So, nung kinasal na yung tatlo niyang anak na lalaki, binigay na yung mana. And by the way guys, ang mga anak na babae hindi nagkakaroon ng mana dito. Dahil yung mana nila is nakukuha nila dun sa napapangasawa nila. Kung sino yung napangasawa nila, dun sila magkakaroon ng mana. Pero doon sa pamilya nila mismo, inside family, kumbaga first family, doon sa pamilya nila, wala sila matatanggap na mana. Mga lalaki lang makakatanggap ng mga mana. Parang sakit nun, no? Bilang babae. Pero, wala eh. Ganun talaga yung kultura nila dito eh. Pangit ng view. Pangit ng araw ko. Pangit ng ilaw ko. Di pa tayo. Let's go, river. Water. Yes, let's go to the water. Ano? Apa? Where's Apa? Apa? Where's Apa? Call Apa. Ito yung pinakakamalig nila. Kamalig ba ang tawag sa tirahan ng baka? So, ayan. Meron pa silang bahay dito na. May baka pa ba dito? No cow. No cow. So, dito maganda yung ilaw ko. So, dito ako mag-explain. Dito kasi sa Pakistan. Ay! Uy! No. Come here. Hey, Yes. Say hi here. Say hi. Hi! Ma. Oh, say hi! Hi, guys! Hi. Ang sarap magmuni-muni dito. Ayan. Sit. So, dito muna kami. Tanghaling tapat, nandito kami sa labas, diba? Medyo may araw naman na. So, okay na mag-stay. So, ayan na nga. Mag-umpisa ulit ako sa kunento ko kanina. Dito sa Pakistan, kahit buhay pa yung mga magulang, binibigay na yung mga mana sa mga anak. Pero, ang mga babaeng anak, hindi nakakatanggap ng mana. Ang mga nakakatanggap lang is yung mga lalaki. Lalaking anak, yung maghahati-hati dun sa papamana ng mga magulang. So, nung kinasal na lahat ng anak na lalaki, sila Sudi, mga kapatid niya, kinasal na silang tatlo, binigay na yung mga mana nila. So, naghati-hati na sila dito sa lupain, and doon din sa bahay sa Gilgit. Ang system nila dito
is magbubunutan. Kung sino ang first floor, second floor, third floor. Kasi isang bahay lang sila, pero magbubunutan sila kung sino yung magsusunod-sunod. Kasi kung sino yung una, siya yung unang magpapagawa ng bahay para maumpisa yung second, and third, ganon. So, ang nagbunutan sila, ang nauna si Salim, first floor, second floor si Sudi, tapos third floor yung kuya niya, si Kako. And then dito naman sa Hunsa, nagbunutan din sila. So, ang system ng bunutan nila is yung bahay, yung kamalig dito, at yung lupa. Lupa dito sa gitna, at saka lupa dun sa harapan. Ang nabunot ni Sudi is lupa. Hindi niya nabunot ang bahay at ang kamalig, yung area na to. Buti na lang, 'di ba? Para sa akin okay na rin yung nakuha ni Sudi dahil hindi naman kami madalas nagsistay dito. Una, pangalawa, may makukuha siya o may maiipon siya. May maiipon siya kapag nag-harvest na. Tulad nito, nag-harvest kami. Katulad ngayon, ang season ngayon is apple. Yung mga apple na yan, maghahanap sila o magkukontrata sila ng mag-harvest. Magkukontrata sila ng mag-harvest. Tapos sila na rin ang magbebenta, yung mga mag-harvest. At magpo-porsyento na lang. Porsyento sa mga naibenta at saka dun sa kinuhaanan nila ng tanim. May mga company daw na mga kumukuha. Tinanong ko si Sudi regarding sa information na to. Syempre, kailangan maging legit tayo. Tinanong ko siya, kasi ang daming apples na to. Imposible na maibenta to na dyan lang sa market o sa palengke dahil magsasawa mga tao. Una sa lahat. Pangalawa, halos lahat ng bahay dito merong tanim na apple, prutas. So, bakit pa sila bibili kung meron na silang tanim, 'di ba? So, tinanong ko, meron bang kumpanya na kumukuha ng mga apples ninyo? Tapos, syempre, yung kumpanya na yon, yung company na yon, sila yung magpa-process, gagawing orange juice, gagawing juice, gagawing apple juice, gagawing snacks, 'di ba? O flavoring para isang anuhan na lang baksakan, 'di ba? So, ang galing lang. Ito talaga kahit saan. Kahit saan nagnunok-nuk. So, habang nagbablog ako, ito talaga yung angulo ko eh. So, habang nagbablog ako, ayan, may batang nagdododo. So, nagdunok-nok siya. Hindi talaga mapigilan, iyak ng iyak eh. So, ayan, tuloy tayo ng kwento. So, ang nangyari, itong dalawang nasa baba at saka ito, kay Kako. Tapos yung sa gitna, at saka dun sa harapan, is kay Sudi. Tapos yung bahay, kay Salim. Ganon yung hatian nila. Yung bahay at saka yung harap na lupain kay Salim. Tapos yung sa gilid, sa gitna, hanggang dito sa pangatlo o pang-apat. Basta yung lupain na yan, kasi parang ano siya eh, layer, 'di ba? Parang floor. So, ganun yung hatian nila. Ang galing lang na-amaze lang ako sa ganung sistema nila dito. At saka walang inggitan kung sakaling magkaroon ng complaint naman, ayaw ko nito kasi ganyan-ganyan. Merong mag-explain sa kanila, fair and square yung nangyaring bunutan. Tapos may mga witness din sila na ito yung nabunot niya, ito yung nakuha niya. So maglalagdaan sila ng mga papel. Parang may papel din naman kasi silang hawak dito sa lupa na to eh. So si Sudi, nakuha niya yung lupa. Tapos dun sa harap na lupa, ang gusto niyang gawin, yung sa tabi ng bangin, yung harvest kami ng apricot. Kung napanood ninyo yun, panoorin nyo na lang sa mga last video ko. Nag-harvest kami ng apricot, yun yung lupa ni Sudi, na gusto niyang patayuan ng bahay. Akalain mo sa gilid ng bangin, gusto niyang magpatayo ng bahay. Ayoko nga, sabi ko, ayoko nga. Ikaw magpatayo ng bahay dito, pero hindi ako titira. Siguro babakasyon lang, pero titira ayoko. Gilid ng bangin, sabihin na natin, oo, safe yung mga bato. You never know. Kasi ang climate change dito sa Pakistan, ramdam na ramdam, sa totoo lang. Kasi nung huling punta namin, hindi pa ganito yung weather. Sabi nga ng sister-in-law ko si Anita, last year daw, ganitong season,
sobrang lamig na. Pero para sa kanila, hindi pa raw malamig. Sabi niya sa akin, garurum pa. Garurum pa. Ibig sabihin kasi ng garurum is hot, mainit pa. Chokorum is cold. So, lagi ko sinasabi chokorum kasi malamig na. Para sa akin as a Pilipino, malamig na para sa akin to. Kaya nga, doble, triple na nga yung nakabalot sa akin. Maliban sa damit ko, may jacket tapos may balabal pa. Ganun na yung lamig na nararamdaman ko. At ito pang ayoko dito kapag winter. Kapag malamig kasi, talagang pala CR ako. Ewan ko, pala ihi talaga ako. Kahit sa Pilipinas, kapag nakakaramdam ako ng lamig, hindi pa ako buntis nun pero ihi ako ng ihi kapag nakakaramdam ako ng lamig. Sa Dubai din, kapag nasusobra na ako sa lamig sa aircon, yan, ihi na ako ng ihi. Yung isa naman dito, busy. Dito muna kami habang sila mama at Sudi nandun sa kusina. May mga kanya-kanya silang mga responsibilidad ngayong araw. Dahil after namin dito sa farm nila, pupunta na kami sa kasalan. Kasalan na naman. Panibagong puyatan. So, dito na natatapos ang video na to, guys. And sana nagustuhan ninyo. Please subscribe to my channel and like this video. And paabutin nyo naman po kami. And paabutin nyo naman ako ng 100k. Ngayon paalis na si Sudi. Ilang araw na lang alis na si Sudi. Malaking tulong sa akin kapag umabot ako ng 100k para mabuulit kami, 'di ba? Ngayon na wala akong trabaho as a stay-at-home mom. Malaking tulong po sa akin 'yun. So, please subscribe, like this video, and comment. Please comment. See you on my next vlog. Always remember, stay beautiful in here, in your heart. Stay beautiful in your heart. Yes. Kung hindi man ito, dito na lang tayo bumawi, 'di ba? See you on my next vlog. Inshallah. Bye-bye. Mula nang nandito ako sa Pakistan, ang dami kong realization. Una, ang gulo-gulo ng mundo. Alhamdulillah, mayroong gayetong lugar, gayetong paligid na nakakalimutan mo kung gaano kagulo ang mundo, kung gaano nakakatakot. Alhamdulillah, may gayetong paligid na makakapagmuni-muni ka, makakapag-isip-isip ka, makakapagpahinga ka ng hindi lang kaisipan, mental, emotional, physical. Yung may relax mo muna kahit sandali, makatakas ka lang sa lahat. Kasi nakakapagod, nakakadrain. At alhamdulillah, isa ako sa mga nakaramdam ng gayetong pagkakataon. Isa ako sa mga nakaramdam ng gayetong experience. Na may pagkakataon ako makapag-recharge. Na ma-enjoy ko ang buhay. Na simple lang. Hindi man kailangan talaga ng ingrande o magarbo. Simple lang. Simpleng pamumuhay. Simpleng pamilya. Simpleng pangangailangan. Sidong patay. Later, we will go there, later. Enough, it's too cold. Too much cold din na, too much cold. Let's help him. No, you need to take it. Nakikita nyo ba yun? Dito kitang-kita yung bundok na nagyayelo dun. Oh. Wow. Kita nyo ba? Yan. Wow. Doon, papuntang China border.
Kaya sarado na ang daan papunta doon dahil nagsusnow na. Ang sarap na simoy ng hangin, ang lamig. Hi. Today. Hi! Say hi! 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 Say hi! Hi, Babu Tidar! Hi! Dad! So, tapos na kami mag-harvest. At ito, nagpapahinga na, nagtsatsaa. After namin magtsaa, maligo si Mama. Maligo si Babu. At aalis na. Papunta na dun sa magkakasal. Ay, kahapoy. Papahagod. Araw na to, sobra. Ang dami nangyari. Punong-puno, siksik, liglig ang araw na ito. At sa mga bago nanonood sa akin ngayon, please subscribe to my channel and help me to reach 100k para makabili na tayo ng bagong camera. Kasi ang dami nagko-comment sa akin na ang pangit daw ng kumakuha ko dahil magulo, masyadong shaky. Hindi pa po kasi gimbal yung camera ko. So, sana tulungan nyo ako, makabili tayo ng bagong camera, 'di ba? Para ma-enjoy natin yung mga scenic view dito, mga gandang view. At nakikita nyo yung background ko, ang ganda ng mga bundok, 'di ba? So, para mas ma-appreciate natin sila, mas maganda yung makakuha natin sa mga magandang view dito sa Pakistan. At sa mga bago nanonood sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na mga videos. And comment down below kung may mga gusto pa kayong gawin ko dito habang nandito pa ako sa Pakistan o mga gusto ninyong isuggest na pwede natin gawin habang nandito pa ako sa Pakistan. So, dito na po natapos ang video na to, and always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog. Inshallah, bye! Huh?